Excited ka na bang kumuha ng first credit card mo? Teka muna, bago ka mag-apply, panoorin mo muna tong video hanggang dulo. Dahil yung hindi mo alam, baka yun pa ang magpabaon sa'yo sa utang. Pero, ano ba talaga ang credit card? Ito ay isang pautang card ng bangko na pwede mong gamiting pambayad. Kapag ginamit mo yung credit card, pera ng bangko ang gamit mo, hindi ang sarili mong pera. Utang siya na kailangan mong bayaran next month. Kaya tandaan, hindi ito dagdag pera at lalong hindi ito libreng pera. Pero huwag kang kabahan dahil narinig mo yung salitang utang. Hindi naman automatic na masama ito. May mga advantages din ang credit card na makakatulong sa finances mo. Iisa-isahin natin yan mamaya. Pero bago ka kumuha ng credit card, kailangan mo munang maintindihan ang mga importanteng terms para hindi ka magkamali sa paggamit, mapatawan ng dagdag na charges at mabaon sa utang. Kaya 8 things to know bago kumuha ng credit card. Number 1, statement date. Ito yung cut-off o huling araw ng billing cycle mo. Dito ibabase ng bangko kung magkano ang total na ginastos mo. Example, kung statement date mo ay April 18, lahat ng ginastos mo from March 19 to April 18, yun ang kasama sa billing cycle. Number 2, payment due date. Ito naman ang araw na kailangan mong bayaran ang utang mo. Mas maganda kung magbayad ka bago ang due date para iwas aberya at iwas penalty. Number 3, outstanding balance. Ito ang total na utang mo sa credit card na hindi mo pa nababayaran. Number 4, minimum payment. Ito ang pinaka mababang halaga na pwede mong bayaran sa billing mo. Pero tandaan, huwag mong gagawin at uugaliin ito. Kapag minimum lang kasi lagi, lalaki ang utang mo dahil sa interest. As much as possible, bayaran mo ng buo bago ang due date. Number 5, interest rate and other charges. Kapag hindi mo nabayaran ng buo sa due date, may interest, usually 2 to 3% per month. May kasama ring late fees at ibang charges. Number 6, statement of account or SOA. Ito ang parang resibo o report ng credit card mo. Dito mo makikita lahat, statement date, due date, total balance, at breakdown ng gastos mo. Usually pinapadala to monthly via email or makikita mo sa app at sa account mo. Pwede ring hard copy sa umpisa pero mas okay kung naka-email na para hassle-free. Number 7, credit limit. Ito ang maximum na pwede mong gastusin gamit ang card. For example, 10,000 pesos ang credit limit mo. Pero ulitin natin, hindi ito dagdag pera, hindi rin ito libreng pera. Utang pa rin ito kaya gamitin sa tama. Number 8, annual fee. Ito ang bayad mo taon-taon para magamit ang card. Sa umpisa, posibleng 1,500 pesos lang yan. Pero sa ibang cards, umaabot ng 5,000 pesos or more. Depende sa tier. Pero may mga ways naman para ma-waive or matanggal yung annual fee mo. Minsan may target spend requirement. Like gumastos ka ng 10,000 pesos in 6 months. Or maghanap ka ng card na no annual fee for life. Pero quick story time. Dati di ko rin alam tong mga terms na to. Akala ko yung minimum payment lang ang kailangan bayaran at yung annual fee, surprise charge yun sa akin dati. Kaya sana may ganitong video rin akong napanood noon. Kaya kung gusto mong dagdagan pa tong credit card series natin, hit the like button, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para malaman ko kung interested kayo sa topic na to. At ngayon alam mo na ang mga terms, alamin mo naman kung ready ka na ba talaga. Let's move on to signs na pwede ka nang mag-credit card. Number 1, marunong kang mag-manage ng pera. Alam mo kung paano hawakan ng pera mo, saan ito napupunta at may budget ka. Dahil ang credit card, hindi basta card, responsibilidad din ito. Number 2, may emergency fund ka. Kahit magaling kang humawak ng pera, pero what if bigla kang mawala ng trabaho o may emergency ka sa pamilya, wala kang pambayad, baka lalo ka pang mabaon. Dito papasok ang emergency fund bilang safety net mo. Number 3, may purpose sa pagkuha. Hindi ka kukuha ng credit card kasi uso lang o dahil meron yung tropa mo.
Dapat may goal ka, gaya ng for rewards or building a credit score na i-discuss natin later. Number 4, hindi ka emotional o impulsive spender. Hindi porket naka-sale ay bibili mo agad. Kahit 70% off pa yan. Kung hindi mo naman kailangan, sayang pa rin. Ang credit card ay hindi para sa marurupok sa paggastos. Number 5, marunong magbayad on time. Dapat responsable ka sa mga due dates. Kasi posible na ito yung unang bill na kailangan mong bayaran bilang adult. Kaya minsan nakakalimutan. Importanteng maging mindful at gumawa ng reminders kung kailangan. Number 6, hindi mo gagamitin pambayad ng ibang utang. Ang credit card ay hindi isang tool para maging pantapal sa iba mo pang utang. Yes, may cash advance feature ang card at i-discuss natin yan mamaya. Pero wag mo tong gagamitin para pambayad sa iba mo pang utang dahil napakataas ng interest nito. Number 7, financially capable ka. Hindi kailangan malaki ang income mo, pero dapat stable, consistent at may pambayad ka talaga monthly. Kung pasukan na sa karamihan ng mga signs na to, good news. Pwede ka nang kumuha ng credit card. Pero kung hindi pa, ayos lang yan. Mas okay na maghintay kaysa magsisi. At least ngayon may idea ka kung saan ka pa dapat mag-improve. Pero itong madalas na tanong, paano kumuha ng credit card? Lalo na kung wala ka pang valid ID. At may shortcut ba para mapadali ito? Kaya naman, how to get a credit card? Madali lang kumuha ng credit card ngayon. Pwede ka mag-apply sa bank mismo, online o gamit ang mobile app nila kung may account ka na. Una, kailangan mo ng number 1, application form. Fill up lang ng personal at financial info. Number 2, government issued ID katulad ng UMID, passport, national ID, driver's license at iba pa. Number 3, proof of income. Usually payslip mula sa employer o ITR kung freelancer ka. Pero may isa pang mas madaling paraan. Minsan sila mismo ang tatawag sa'yo. At para sa akin ito ang easiest way. Kapag may savings ka na sa bangko o regular ang pumapasok sa payroll mo, may chance na pre-qualified ka na. Ganyan ang nangyari sa akin noon. Nag-apply ako manually sa BPI pero na-reject ako kasi bagong employee pa lang ako noon. Pero after ilang buwan, tumawag sila at nag-offer ng credit card. Nagpasa lang ako ng ilang basic requirements at ang interesting dito, wala pa nga akong valid government ID noon. Fresh grad ako, wala pang national ID noon, pero dahil payroll account ko yung BPI at may income record na, tinanggap pa rin yung company ID ko at na-approve naman. Kaya don't worry kung hindi ka na-approve, may chance pa rin, lalo na kung consistent ang income mo at may savings ka na. Ngayon, alam mo na kung paano kumuha ng credit card. Ang next na tanong, worth it ba talaga ito? Para malaman mo kung bagay talaga sa iyo ang pagkakaroon ng credit card, pag-usapan naman natin ang pros and cons. Pros of having a credit card. Number 1, convenient pambayad. Mas hassle-free ito kaysa cash. Hindi mo na kailangan mag-withdraw sa ATM, lalo na kung mahal ang bibilhin mo. Mas safe din, lalo na kung malakihan ang bayad. Pwede rin ito sa online shopping at international payments na hindi tumatanggap ng GCash o e-wallets. Number 2, may rewards, points, or cashback. Depende sa card. Pwede ka makakuha ng vouchers o discounts, points na pwedeng i-redeem sa flights, groceries, etc. Cashback gaya ng 1 to 2% sa groceries o bills. Kaya sulit at tipid na rin over time. Number 3, payment delay option. Dito pwede kang mag-stretch ng bayad. Halimbawa, 12-month installment with 0% interest. Kaya sobrang ganda nito lalo na kung meron kang business. Example, bumili ka ng printer para sa negosyo mo at nakakatulong na ito sa'yo kumita everyday. Pero hindi ka pa bayad ng buo. Kaya ang ganda nito para ma-manage pa ang cash flow mo. Number 4, pang emergency. Kung gipit na gipit ka na, pwede mo itong gamitin. May cash advance feature ito. Ibig sabihin, may portion ng credit limit mo
na pwede mong i-withdraw bilang cash. Pero tandaan, last option mo lang ito dahil mataas ang interest nito at may dagdag fees pa, kaya iwasan hanggat maaari. Number 5, fraud protection. Kapag may unauthorized charges, pwede mong i-dispute agad sa bangko at hindi mo ito kailangan bayaran. Pero kung debit card ang nagamit, automatic kaltas na yun sa account mo at posibleng mas matagal ang proseso ng pagbawi. Kaya sa mga ganitong risky na situations, mas may protection ka sa credit card. Number 6, builds your credit score. Kapag responsible ang paggamit mo dito, pwede kang makakuha ng better loans sa future. Let's say para sa bahay, kotse o negosyo. Tataas din ang credit limit mo over time. Pero hindi lang puro kagandahan ng credit card. Oo, may rewards at nakakatulong sa credit score. Pero kapag hindi mo ito ginamit ng tama, pwede rin itong maging dahilan ng stress at pagkakabaon sa utang. Kaya ngayon, pag-uusapan naman natin ang downside. Cons of having a credit card. Number 1, nakaka-tempt gumastos. Dahil hindi mo pera ang ginagamit at isang swipe lang ang kailangan, mas madali kang matuksong bumili ng hindi naman kailangan. Number 2, maaaring mabaon ka sa utang. Kung hindi mo binabayaran ng buo, lalaki ang utang mo dahil sa interest at penalties. Mabilis mag-snowball ang utang sa credit card at posibleng makaapekto sa credit score mo. Number 3, high interest fees and charges. Ang credit card ang isa sa may pinakamataas na interest rate. Pwedeng umabot ng up to 36% per year kung hindi ka nagbabayad ng buo. Compare mo sa housing loan na usually around 6.5% per year lang. Number 4, collection calls o legal action. Kapag lumaki at hindi mo na binabayaran, pwedeng matawagan hindi lang ikaw, kundi pati kapamilya mo. At kung lalala pa, pwede kang ma-blacklist sa bangko. Number 5, financial and mental stress. Kapag lumaki ang utang mo, hindi lang pera ang nawawala, kundi pati peace of mind mo. Kaya bago ka kumuha ng credit card, timbangin mo muna. Ready ka na ba talaga? Hindi lang kumuha, kundi gamitin ito ng tama. Dahil kung tama ang paggamit mo, magiging advantage ito sa'yo. Pero kung mali ang gamit mo, pwede kang mabaon sa utang, ma-stress at masira ang financial future mo. Kaya siguraduhin mong pipili ka ng card na bagay sa lifestyle mo at may disiplina kang bayaran nito ng buo at on time. At kung gusto mong matutunan kung paano dadami ang pera mo kahit maliit lang ang kita mo ngayon, panoorin mo ang susunod na video, 10 money tips para dumami ang pera kahit maliit ang kita. Click mo na, watch now!